lahat ng ginawa, pinagyaman at pinagpala. Ang tao'y kanyang nilalang, kalarawan at kawangis niya. At kahit hindi naging tapat, ay kanya pa rin minahal. Halina tayong lahat ay umawit sa Panginoon, tayo ay magpuri, pagkat ating nakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Today we celebrate the solemnity of the Apostles Peter and Paul, the two pillars of the Christian faith. Peter, on whose faith Christ builds his church, was the leader of the 12 apostles and of the early Christian community. Paul was the chosen instrument to bring the good news to the pagans. We remember especially these two apostles who, burning with zeal for the gospel, crowned their labors with martyrdom. In life, they were together in the apostolate. In death, they were raised together in glory. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and the saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon namin Diyos sa ilang langit, amang makapangyarihan. Panginoong Jesucristo, buktong nanak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulugnog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 amen. Let us bow down and let us pray. Grant, we pray, O Lord our God, that we may be sustained by the intercession of the blessed apostles Peter and Paul, that as through them you gave your church the foundations of her heavenly office, so through them you may help her to eternal salvation.
Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, in his attempt to destroy the fast-growing faith in Christ, King Herod Agrippa has James beheaded and Peter put in prison. But the Lord intervenes to rescue the leader of the followers of Christ. A reading from the Acts of the Apostles. In those days, King Herod laid hands upon some members of the church to harm them. He had James, the brother of John, killed by the sword. And when he saw that this was pleasing to the Jews, he proceeded to arrest Peter also. It was the feast of unleavened bread. He had him taken into custody and put in prison, under the guard of 4 squads of 4 soldiers each. He intended to bring him before the people after Passover. Peter thus was being kept in prison, but prayer by the church was fervently being made to God on his behalf. On the very night before Herod was to bring him to trial, Peter, secured by double chains, was sleeping between 2 soldiers, while outside, the door guards kept watch on the prison. Suddenly, the angels of the Lord stood by him, and a light shone in the cell. He tapped Peter on the side and awakened him, saying, "Get up quickly." The chains fell from his wrist. The angel said to him, "Put on your belt and your sandals." He did so. Then he said to him, "Put on your cloak and follow me." So he followed him out, not realizing that what was happening through the angel was real. He thought he was seeing a vision. They passed the first guard, then the second, and came to the iron gate leading out the city, which opened for them by itself. They emerged and made their way down an alley, and suddenly the angel left him. Then Peter recovered his senses and said, "Now I know for certain that the Lord sent his angel and rescued me from the hand of Herod and from all that the Jewish people were expecting." The word of the Lord. Thanks be to God. The angel of the Lord will rescue those who fear him. The Lord delivered me from all my fears. I will bless the Lord at all times. His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me, and the glad. The Lord delivered me from all my fears. Glorify the Lord with me. Let us together extol his name. I sought the Lord, and he answered me, and delivered me from all my fears. The Lord The delivered angel of me. the Lord will rescue those who fear him. The Lord delivered me from all my fears. Look to him that you may be radiant with joy, and your faces may not blush with shame. When the poor one called out, the Lord heard, and from all his distress he saved him. The Lord delivered me from all my fears. The angel of the Lord encamps around those who fear him and delivers them. Taste and see how good the Lord is. Bless the man who takes refuge in him. The Lord delivered me from all my fears. On the second reading, now an old man and a prisoner, Paul, looks back at his life spent for the gospel. He is full of confidence in the Lord, who has always stood by his side. He now looks forward to his reward from God. A reading from the second letter of St. Paul to Timothy. I, Paul,
am already being poured out like a libation, and the time of my departure is at hand. I have competed well. I have finished the race. I have kept the faith. From now on, the crown of righteousness awaits me, which the Lord, the just judge, will award to me on that day, and not only to me, but to all who have longed for his appearance. The Lord stood by me and gave me strength, so that through me the proclamation might be completed, and all the Gentiles might hear it. And I was rescued from the lion's mouth. The Lord will rescue me from every evil threat, and will bring me safe to his heavenly kingdom. To him be glory forever and ever. Amen. The word of the Lord. Thanks be to God. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. You are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. Glory to you, O Lord. When Jesus went into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter said in reply, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my heavenly Father. And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Shout out sa ating mga OFW. Ang pulang laso na ito, nakikita ba ninyo? Ito ay lagi naming pagpupugay sa mga sakripisyo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Nasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. So ngayon po ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan ang dakilang kapistahan, hindi basta kapistahan, solemnity ito. Dakilang kapistahan ng dalawang bigatin o spiritual heavyweights ng ating simbahan. And I said bigatin sapagkat napakalaki ng kontribusyon ng dalawang ito sa kung ano na
at kung ano pang mararating na mga magaganda ng simbahang Katolika. Yes! Si Kristo ang pinakapundasyon ng simbahan. Pero itong dalawang ito ay parang mga matitibay na poste, pillars, na nakatungtong sa pundasyon na yan. So much so, na kung hindi dahil sa kanilang mga pagsisikap noon, hindi ganito katatag at kalaganap ang simbahang Katolika ngayon. Ulitin ko yan. Kasi mamaya sa ending, babalikan ko yan. Kung hindi sa effort ni Peter and Paul, noon, hindi ganito katatag at kalaganap ang simbahan ngayon. Kaya marapat lang na bukod sa kanilang kapistahan, namely, Chair of St. Peter, February 22. The conversion of St. Paul, January 25. Bukod sa dalawang magkaibang kapistahan, meron pa tayong ganito, June 29. Kung saan pareho natin at sabay natin silang pinararangalan. Sapagkat napakahalaga ng dalawang personalidad na ito. Natapat nga lang na ang June 29 ay linggo eh. Pero alam po ba ninyo, na kung ito ay natapat ng ibang araw, ipagdiriwang din natin ito na parang linggo, may anticipated din ito. Ganon kahalaga sina Peter and Paul. But don't get it wrong. Ang ipinagdiriwang pa rin natin ngayon ay ang mga dakilang bagay na ginawa sa kanila ng Panginoon. Na kung makakausap natin ng dalawa, sigurado ko na sasabihin nila, nagawa namin ang aming mga nagawa dahil ang Diyos sa amin ay nagtiwala. You get it right. You heard it right. Hindi lang tayo ang nagtitiwala sa Diyos. Ang Diyos din, nagtitiwala sa atin. Narinig natin sa ating gospel reading ang pagtitiwala ni Peter kay Jesus. Ikaw ang banal na anak ng Diyos. Yun ang sabi ni Pedro kay Kristo. Pero narinig din natin, huwag nating i-miss yung tiwala ni Kristo kay Pedro. You are Peter, and upon this rock, I will build my church. Ito'y sa kabila ng marami ng kapalpakan ni Pedro bago ang tagpong ito, ha? At ito ay sa kabila pa rin ng magiging big time na kasalanan o pagkukulang ni Pedro. Pag itinatwanan niya si Kristo, hindi lang makaisa, kundi makatatlo. Pero sa kabila nun, ano sasabihin ni Kristo kay Pedro? Feed my sheep. Pakanin mo ang aking mga tupa. Ibig sabihin, sa kabila ng lahat ng ginawa mo, Pedro, ikaw pa rin ang unang Santo Papa. And of course, alam natin ang pagkukulang at kasalanan ni Pablo. Dahil sa kanya, marami ang inusig at marami ding pinatay ng mga unang Kristiyano. Again, sa kabila nito, katulad ni Pedro, pinagtiwalaan din siya ni Kristo. Grabe! Si Lord, di ba? Pero ito mismo ang bumago sa dalawang ito. Hindi lang yung pananampalataya nila sa Diyos, kundi ang pananampalataya ng Diyos sa kanila. Yung na-realize nila yon, nung sinabi nila sa sarili na hindi ko nasasayangin ito, doon nagsimula ang napakaraming mga milagro, himalang nagawa ng Diyos sa pamamagitan nila. And so imagine mga kapatid, kung anong mga pwede nating magawa na mga magagandang bagay sa buhay natin, sa buhay ng mga taong mahalaga sa atin. Kung tulad ni Pedro at ni Pablo, ma-appreciate lang natin ang pagmamahal, pagtitiwala ng Diyos sa atin, gayon din ng mga taong
nagmamahal, nagtitiwala sa atin. Despite our sins, despite our shortcomings. Alam po ninyo, ako, ayan, mapapanood ito ng papa ko. Ayoko nanonood ang tatay ko kapag nagbabasketball ako. Ayaw na ayoko yun. Naiilang ako. Di ako komportable. Kasi minsan, dadayo kaming mga pare, meron kaming basketball team na mga pare. Minsan, naimbitahan kami sa iba't ibang bayan. Kapag nalaman niya, nasa Ildefonso lang o nasa mas malapit lang San Rafael, pupunta yan. Nanonood yan. Ayoko yun. Bakit? Kasi nung bata ako, sa Kristan, merong sports fest ang Knights of the Altar sa amin. Tandang-tanda ko yun, nanonood siya. Yung una kong hawak ng bola, pumito naman ang walang iyang referee. Pumito eh, traveling daw ako eh. Kitang-kita ko talaga si Papa. Umiling siya at umalis. Natatak sa isipan ko yun. Hindi ko nasasabi sa kanya yun eh. Kaya nagkukunwari lang akong gusto ko nanonood siya. Kasi naisip ko yun eh. Naisip ko pag nandun siya, inaabangan niyang magkamali ako. Kaya resulta, hindi puro mali na gagawa ko. Hindi na ako magaling, hindi pa ako mas gumagaling. Kasi nga, naiilang. Pero ibang vibes. Kapag nagmimisa ako at nandyan siya, lalong lang pag linggo, at ako yung nag-humilya, ganado ako. Kasi alam ko, kumpiyansa sa akin ang tatay ko. Alam po ba ninyo, nang ako yung maasa in San Ildefonso, Bulacan, katabi lang yun sa amin, San Miguel ako eh. Tuwing linggo, halos tuwing linggo, nakakaisa, 2, 3 misa yan. Depende sa misa ko dun sa simbahan. Oo. Yung unang misa lang ang nagsisimba talaga siya. Yung pangatlong misa, hindi na siya nagsisimba. Tinitingnan na lang niya yung mga taong nagsisimba. Kasi alam niya, pag nagpatawa ako, may tatawa eh. At naniniwala siya, kapag makabagbag ng dami na yung sinasabi ko, may matatouch, may iiyak. Tinitingnan niya talaga yung mga tao. Ay, totoo. Kaya ganado ko eh. Kaya, kumpiyansa eh. Kasi alam kong kumpiyansa sa akin si Papa kapag ako'y nag-humilya. Mga kapatid, ganun din sana ang maging paniwala natin sa Diyos. Di ba may kantang, God is watching us? Ano bang dating sa atin ng awit na yan? Kasi ang sinasabi ng Psalm 121 verse 5, God watches you. Pero imposibleng God watches us sapagkat hinihintay niya. Ito. Mamaya pagkatapos magsimba, magmumura na naman to eh. Pagkatapos magsimba nito, mamaya magdadrive ito, ay aabangan ko ito. Pag nabuisit sa traffic to, iinit na naman ang ulo nito eh. O ayan, bago magsimba, bago magmisa, hinihintay si Father, kung ano-ano ginagawa. Nag-humilya si Father, matutulog yan. Hindi ganun ang Diyos. Isipin po ba ninyo, meron bang matinong magulang na ganon? Kaya nga, nung habang ginagawa ko yung sermon na ito nakonsensya ako kasi nahusgahan ko yung tatay ko. Manunood ba siya ng manunood? Ngayon, kung hinihintay lang niya yung pagkakamali ko, hindi ganun yun. Walang matinong magulang na ganon. At lalong hindi ganon ang Panginoon. Yung mga magulang nga natin, pwedeng mag-give up sa atin Natatandaan ko dati, nung kasagsagan ng tukhang, ang sabi ng isang ina, umiiyak. Hindi mo masisi, pero ang sabi niya talaga, sana nga matukhang na yan Sabi niya talaga, patungkol sa anak na nagdurugista. So dito makikita mo, tama yung sinasabi ng Panginoon, malimot ka man ng nanay mo, mag-give up man sa'yo nanay mo, hindi ako mag-give up sa'yo. Kasi sa totoo lang, ang pinakamagulang natin ay ang Diyos. Siyang may likha sa atin. Kaya alam niyang mabuti tayo. Hindi siya mag-give up sa kabutihan natin. Tayo mag-give up, hindi siya.
Ganun ang Diyos. He watches over us because He cares for us. He trusts us. He has faith in us. Siguro nakita nyo na yung mga post na ganito. Unang post, yung bata, may pinapakain isda sa aquarium. Ano pinapakain? Ano ang pagkain na pinapakain niya? Magic sarap. Patay kang isda ka. Wait lang. Sa pangalawa naman na post, wait lang. Dito muna tingin. Okay. Excited. Ito muna. O, di ba may mga sinasagutan sa eskwela? Yung sasagutan na dudugtungan. Okay? O, ayan o. Naku, hindi ko mabasa. Mabait ang aking ina kapag bagong sahod ang aking ama. Mabait si Melissa kapag bagong sweldo si Edwin. Ito naman, ito si Melay, kilala niyo si Melay? Nagkwento siya tungkol kay Estela. Estela, bunsong anak nila. Bigla daw tumatakbo sa kanya si Estela. Sige, pakita na. Bigla daw tumatakbo sa kanya si Estela. Sabi niya, bakit? Nag-cry ako, Mama. Ba't ka nag-cry? Kasi po may naisip akong masama. Ano yung naisip mong masama? Nainggit po ako sa iba. Ba't ka nainggit sa iba? Ayoko sabihin, Mama, magagalit ka. Sige na, sabihin mo, bakit ka nainggit sa iba? At sumagot yung anak niya si Stella, kasi po yung ibang mama maganda. Ito. Dito natin sa akin. Sa mga ganyang post, ano madalas ang caption? Aber. Ano madalas ang caption? Kapag yung bata, yan ang ginagawa, yan ang sinasabi, yun ang iniisip. Ano caption? Ito caption. Kapag ganyan ang anak mo, palitan mo na. And so imagine, yung dami na nating kasalanan, yung mga matitindi nating kasalanan, hindi nagde-decide ang Diyos na tayo palitan. Hindi siya nag-decide na palitan ka na bilang asawa ng may bahay mo o ng mister mo nagtitiis sa'yo. Hindi siya nag-decide na palitan ka na bilang anak ng mga magulang mong sinusuway mo. Hindi siya nag-decide na palitan ka na bilang ama, bilang ina ng anak mo kasi napaka-irresponsable mo. Hindi siya nag-decide napalitan ka na bilang kaibigan ng isang kaibigan mo na nagmamalasakit sa iyo. Hindi siya nag-decide na palitan ka na bilang kapatid ng kapatid mo sa kabila ng pagtatraidor mo. Imagine that. Bakit? Dahil kinukonsinti niya tayo? Hindi. Dahil naniniwala siya, pwede pa rin tayong magbago. Kung hindi ako pinatawad ng Panginoon sa mga dati kong kasalanan, wala yung Father Fidel ngayon. At kung iisipin ko, mas productive ako ngayon. Mas maganda ang mga homilies ko ngayon. Mas marami kong nagagawa ngayon. Dahil pinatawad ako ng Panginoon. Isipin po ninyo, si Pedro at si Pablo, kung ano yung mga dating pagkakamali nila, na na-realize nilang mali talaga, yun ang nagbigay ng maraming himala at milagro sa buhay na. Sige. Ano yung dating mga pagkakamali? Pedro muna. Di ba? Nagsasalita na lang siya nang hindi niya iniisip yung sinasabi niya. Panginoon, kung ikaw po yan, lalakad din ako sa ibabaw ng tubig. Ayun, lumubog. Panginoon, di yata't hugasan mo yung pa ako. Ayoko. Ayun. Later on, sabi niya, pati ulo ko hugasan mo. Panginoon, kahit buhay ko, ibibigay ko sa iyo. Ayun. Tinatwa si Kristo, ang katatlo. Salita ng salita. Dinisip. Napakapusok.
Na-realize niyang mali yun. Ano nangyayari ngayon? Napakinabangan niya yung realization na yun. Alam niyo ba na kaya matatag, solid ang deposit of our faith, hindi mapusok si Pedro. Hindi siya karaka-raka. Bagong turo, okay na yan. No. Napaka-conservative ni Pedro. Kaya matatag ang ating pananampalataya. O ito ngayon, si Pablo. Si Pablo, napaka-eksklusibo. Hudyo lang siya. Hudyo lang ang maliligtas. Na-realize niya yung pagkakamali na yon. Ano ginawa niya? Pumunta siya sa iba't ibang panig ng mundo. Siya ang dahilan kung bakit ang pananampalataya natin ay lumaganap. Nakita niyo na. Liku-liko yung ginagawang linya ni Pedro at ni Pablo, tinuwid ng Diyos. Na kung ano yung pagkakamali nila, naging siya para mas maging asset sila sa simbahang Katolika. And so again, realize that. Kung marirealize lang natin, kung aaminin lang natin, mali na itong ginagawa ko sa asawa ko eh. Mali na itong ginagawa ko sa mga magulang ko. Mali na itong ginagawa ko sa buhay ko eh. Hindi ko nasasayangin ang pagmamahal ng Diyos at ng mga taong nagmamahal at nagtitiwala pa rin sa akin sa kabila ng mga kasalanan at pagkukulang ko. Maraming mangyayaring himala at milagro. Kapatid, alam nating lahat kung gaano ka makapangyarihan ng Diyos. He created everything out of nothing. Nilikha niya ang mundong ito mula sa kawalan. Pero alam niyo ba na meron pa siyang mas matinding kapangyarihan? Ang mas matinding kapangyarihan ng Diyos ay ang lumikha siya ng isang taong mabuti mula sa isang taong makasalanan. Bakit ko sinabing mas matindi yung kapangyarihan ng Diyos na yan? Nandiyan si engineer. Yung katulong natin na nagbibigay ng kanyang service na free para itayo yung ating mga chapels. Oh, ayun si engineer. Alam nyo, madali sa pagpapatayo ng chapel, yung basal, yung wala. Wala. Mas madali yun kesa sa meron na iaayos mo. Mahirap yun. Mas madali sa Panginoon ang lumikha ng kapalit mo. Pero kahit madali yun, hindi niya gagawin yan. Pagtsatsagaan ka niya upang ikaw ay mabago. Sana ma-realize mo din yun. Madali kang palitan ng asawa mo eh. Madali kang itakwil ng mga magulang mo eh. Madali kang pabayaan ng anak mo. Madali kang kalimutan ng kapatid mo. Madali kang iwan ng kaibigan mo. Pero yung pinagtsatsagaan ka, hindi ka pinagpapalit sa iba. Iba yun. Huwag mo sasayangin yun. Yun sana ang magtulak sa atin na magbago. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod. alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, ipinagdarasal ko po ang mga tao na gusto kong magbago. Hindi lang magbago yun,
kung wala namang ginagawang kasalanan, minsan yung pagbabago na sana harapin niya ang buhay ng masaya naman. Huwag siyang mapako sa kalungkutan. Sana magkaroon ng direksyon ng kanyang buhay. Sana mas magkaroon siya ng pag-asa. Anumang pagbabago, Panginoon, hinihiling ko. Pagbabagong kinakailangan ng mga taong pinagdarasal ko. Sana makita niya yung tiyaga mo, yung pagmamahal mo, pati na yung pagmamahal namin sa Kanya. Kung hindi man, habang hindi pa nangyayari, kahit ako na lang muna ang baguhin mo, Panginoon. Hallelujah! Kung kinakailangan mas umunawa pa ako, kung kinakailangan mas maging matyaga pa ako, kung kinakailangan mas magpatawad, mas magpakumbaba pa ako, gagawin ko, siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Kung kinakailangan ako ang mag-adjust, sige Lord, tulungan mo lang ako. Hallelujah! Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mayroong kapag na-realize mo kung gaano ka kamahal ng Diyos, kapag na-appreciate mo yung pagtitiwala ng Diyos sa iyo, samahan mo pa ng pagtitiwala ng asawa mo, ang pagtitiis ng mga magulang mo, ang pagtataguyod sa iyo ng anak mo. Appreciate that. Regalo ang mga yan. Hindi mo karapatan yan. Pribileho yan. Kung lalapit kay Jesus, wag mong sasayangin. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, the The Father Almighty, Creator Creator of of heaven and earth, in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived with the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Let us pray to our Heavenly Father who protects and guides His people through the intercession of the Apostles Peter and Paul. Full of confidence, we pray, Lord, protect your people. Lord, protect your people. We pray for the Church, the people of God. May she boldly proclaim the gospel and lead all men and women toward Christ. Let us pray. Lord, protect your people. We pray for the Pope, bishops, priests, deacons, and lay ministers. May they, like Saints Peter and Paul, witness to the saving power of the gospel in season and out of season. Let us pray. Lord, protect your people. We pray for government and civil leaders. May they be rocks and pillars of society by safeguarding human dignity and rights, promoting peace among peoples, and attending to the needs of the poor and the weak. Let us pray. Lord, protect your people. We pray for those who are heavily burdened and tested by trials. May they take refuge in the Lord who rescues people from distress. Let us pray. Lord, protect your people. We pray for our beloved dead. May the Lord, the just and merciful Judge, reward them with eternal life. Let us pray. Lord, protect your people. We pray for all those who are celebrating their wedding anniversary, including Mike and Karina, Sia, and also for those who are in need of our prayers.
We pray to the Lord. Lord, protect your people. Almighty Father, hear the prayers of your people. Keep us true to the teachings of the apostles Peter and Paul, and inspire us to imitate their example. We ask this through Christ our Lord. Amen. Offertory. Tinapay na nagmula sa hinimay na mga trigo, sa lupa'y inihasing, magiging katawan ni Kristo, anak mong ginigiling. Pagkain mo ay ang atin, at alak na nagmula sa kinatas na mga ubas, na pinitas ng kamay, magiging dugong tunay ni Kristong sa krus na bayubay. Inuming dulot ta'y kaligtasan, paspasan mo amang banal, narito't aming taglay, ang tinapay at alak, inaninang pagpapagal. Pagpalain pati kami, bayan mong nagdarasal, sumamin nawa si Kristo, Panginoon nagmamahal. Habang inaalala, inako niyang sariling pag-aalay. Tinapay na nagmula sa hinimay na mga trigo, sa lupa'y inihasing, magiging katawan ni Kristo, anak mong ginigiling. Pagkain buhay ang atin, at alak na nagmula sa kinatas na mga ubas, na pinitas ng kamay, magiging dugong tunay ni Kristo sa krus na bayubay. Inuming dulot ta'y kaligtasan, paspasan mo amang banal, narito't aming taglay, ang tinapay at alak, inaninang pagpapagal. Pagpalain pati kami, bayan mong nagdarasal,
umamin nawa si Kristo, Panginoon, nagmamahal. Habang inaalalay na ko niyang sarili, pag-aalay. Ang maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming ialay ang tinapay at alak sa isag ng aming buhay. Ang tinapay na ito'y nagmula sa lupa, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging pagkain nagdudulot ng buhay. Ang maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan aming ialay ang tinapay at alak sa isag ng aming buhay. Ang alak na ito'y nagmula sa ubas, bunga ng paggawa. Kunin mo upang maging inuming nagdudulot ng Espiritu. Ang maihandog sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak sa gisag ng aming buhay. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God's loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. We bring offerings to your altar, O Lord, as we glory in the solemn feast of the blessed apostles Peter and Paul, so that the more we doubt our own merits, the more we may rejoice that we are to be saved by your loving kindness through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let Lord. us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father,
Almighty and eternal God, for by your providence, the blessed apostles Peter and Paul bring us joy. Peter, foremost in confessing the faith. Paul, its outstanding preacher. Peter, who established the early church from the remnant of Israel. Paul, master and teacher of the Gentiles that you call. And so each in a different way gathered together to one family of Christ and revered together throughout the world. They share one martyr's crown, and therefore with all the angels and saints, we praise you as without end we acclaim. Holy, 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 holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more, giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us remember our departed loved ones. Let us pray for them. Kindly include Joyce, the soul of Enrique, Rose, Rodolfo, Alan, Emer, Sally, Romy, and Miguel Arsenio Seret, and all who have died in your mercy. Orio Isca, Benjaminelli. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the apostles and saints who have pleased you throughout the ages, especially Saints Peter and Paul, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. deliver us. Lord, we pray from every evil, graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your spirit. Let us offer one another the sign of God's peace. Peace be with you. Kapayapaan. Peace. Peace. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament.
I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Kay daming katanungan, mumaling kung saan-saan, lubos na nakalimutan, pag-ibig mo ang kasagutan. Diyos ko, ang buhay ko ay laan sa'yo. Walang ibang ninanais maliban sa pag-ibig mo. Diyos ko, gawin mong muli ako sa'yo. Muling ipaubaya ang sarili sa iyong pagkalinga. Sa gitna ng kadiliman, ang kamay mo ay iyong tangan. Sa daan ng kaguluhan, tanging ikaw ang takbuhan. Sa sugat ng kasalanan, patuloy kang kagalingan. Sa sandali ng kahinaan, ikaw po ang kalakasan. Diyos ko, ang buhay ko ay laan sa'yo. Walang ibang ninanais maliban sa pag-ibig mo. Diyos ko, gawin mong muli ako sa'yo. Muling ipaubaya ang sarili sa iyong pagkalinga. Diyos ko, ang buhay ko ay laan sa'yo. Walang ibang ninanais maliban sa pag-ibig mo. Diyos ko, gawin mong muli ako sa'yo. Muling ipaubaya
sa iyong pagkalinga. Muling ipaubaya ang sarili sa iyong Salamat sa iyo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat at sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Walang hanggang pasasalamat at sa'yo'y aming sasabitin. At maging sa uling sandali ng aming buhay, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Let us pray. Grant us, O Lord, who have been renewed by this sacrament, so to live in the church that persevering in the breaking of the bread and in the teaching of the apostles, we may be one heart and one soul, made steadfast in your love through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y wag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag mo nang mawalan ng saysayang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad, siya nawa. mahal na Pira ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid
kaming mga tumutulog sa iyo. Maraming salamat po sa pagtangkilik nyo sa ating souvenir shop, sa mga nag-aalay ng alkansya, sa pagtangkilik sa mga produkto ng Three Lilies and a Crown, sa pag-share ninyo ng ating mga live masses and recorded reflections and videos, sa mga binibigay po ninyong tulong kasama ng mga nagbibigay for our Gcash and bank account. Maraming salamat po sapagkat napakalaki ng naitutulong ninyo at napakalayo ng nararating nito. Salamat po. Bahala na po ang Panginoon sa inyo. Sa mga pupunta dito na hindi pa nakapunta, sana ang i-waste ninyo ay Luzon Central Terminal. Huwag yung Our Lady of Last at Pasay Parish. Luzon Central Terminal para masakto. Dito lang po kami sa tapat. For some reasons, naliligaw yung mga nagwe-waste ng Luzon, ng Our Lady of Lasalet. Ang i-waste niyo po, Luzon Central Terminal. Salamat po. The Lord be with you. And with your spirit. Bow down for the blessing. May Almighty God bless you, for He has made you steadfast in St. Peter's saving confession, and through it has set you on the solid rock of the Church's faith. Amen. And having instructed you by the tireless preaching of St. Paul, may God teach you constantly by His example to win brothers and sisters for Christ. Amen. So that by the keys of St. Peter and by the words of St. Paul and by the support of their intercession, God may bring us happily to that homeland that Peter attained on a cross and Paul by the blade of a sword. Amen. And may the blessing of the Almighty God, the Father and the Son and the Holy Spirit come down upon you and remain with you forever. Amen. The Mass has been offered. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love